Noong panahon po natin, noong 2016 to 2022 lang, nawalan po ng kapangyarihan ang mga korap na politiko at will yung mga korap na politikong magnakaw kahit po kongreso na magnakaw dahil ang Pangulo mismo anti-corruption at ang nangunguna sa anti-corruption. Pangalawa, yun ang polisiya. Pangalawa, nagtatagpa ng mga opisina na para manghabol ng at magbantay ng korupsyon. Nilagay ang PACC, inilagay ang ARTA, nakikinig sa media. Ang dami hong pwedeng pagpuntahan. Tapos kami noon sa PACC, naglagay pa kami ng mga anti-corruption committees sa lahat ng ehensya po ng gobyerno na bagamat, because of, siguro, shortcut lang. Marami ho kaming nagagawa noon dahil bukas nga ang gobyerno sa anti-corruption na kami, malaki na nawala sa trabaho namin at ang binabantayan na lang namin yung mga nagkukunwari na nag-anti-corruption pero corrupt pa rin. Wala ho kaming pinaligtas noong time namin. One concrete example po, talagang takot, alam niyo po siguro yun, pero kung takot ang mga drug lord, drug addict at kriminal at siga sa kalsada noon, dahil sa tokhang, sa anti-crime, anti-drug war ni Pangulo, ang mga empleyado ng gobyerno at opisyal noon, takot din sa anti-corruption or sa mangurap dahil sa Pangulo. So, yan ang problema natin ngayon. Yung mga pinigilan ng Pangulong Duterte noon na mangurap, mga abuso ng kapangyarihan, sila po ang na-empower ulit ngayon para mangurap. Yung mga hindi nila magawa noon, biglang nagawa na naman nila ngayon. Yung example po dyan, yung I was talking to, kanina before we came in, ina-analyze ko ano nangyari. Sabi ko, ba't ba nagkaganito tong bansa natin nung pumasok si BBM? Samantalang, nung pumasok siya, him and Sara had practically, 1/3 of the Philippines supported them kasi kalahati lang ng Pilipinong bumoto, 60 million sa 110 million. 32 nakuha nila. And with that overwhelming support, si BBM could have really took the Philippines to another level dahil he could have invited so easily new investments and new development for our country para pumasok ang namumuhunan dito at yung mga nandito na mamuhunan pa para magkaroon ng trabaho ang tao dito sa ating bansa. But instead of doing that, ang ginawa niya, yung pondo ng gobyerno, ibinigay niya sa kanyang mga crony politicians and crony tycoons. So, ibig sabihin, walang nalikhang bagong trabaho at negosyo at walang bagong perang papasok. At dahil ganun po ang sistema, nakita ng lahat, teka, wala palang sistema rito, palakasan lang. Nagkagulo. Dahil basta malakas ka sa kanya, meron siguro kay First Lady, kay Speaker, at dun sa mga kaibigan niya, malakas ka, makakakuha ka ng proyekto na kahit umikot-ikot siya sa buong mundo noon na nakita natin, ikot-ikot siya inviting investments. Walang nag-materialize dahil nakita, ang gulo nyo dyan Kaya nagkakagulo dahil walang sistema, palakasan lang. So yun ang mga yumaman. Kaya ngayon, walang pera, walang trabaho, nag-iingay ang tao dahil ang yumaman lang at ang may pera ngayon, puro politiko. Nung time natin po, wala hong ganun Dahil meron nga hong naghahabol. Ang Pangulo, ang dami hong nagbabanggit ng pangalan, di ba, nagpapakaso,
alam po ninyo, sa totoo lang, nung ilabas ko po yung listahan ng mga corrupt na congressman na naiimbestiga ng PACC, unang-una, wala pong jurisdiction ang PACC sa legislative branch. Pero dahil nadadamay sila sa sumbong ng mga tao, nadadamay po sila sa report namin. Nung kunin ng Pangulong Duterte yung listahan sa akin, binigay ko sa kanya at binasa niya. Nagalit ang Kongreso dahil binasa niya. Tapos hindi magalit sa kanya, sa akin nagalit. Pinatawag niyo ako sa Malacanang dahil nagpaalam na ako sa kanya. Sabi ko, boss, akala ata nitong mga congressman na to, takot ako sa kanila. Sabi ko, wala pa hong congressman na pinanganganak na katatakutan ko. Pinagsasabi rin po ng mga tao nyo raw po sila, gusto ko lang magpaalam, napapalagang ko na po. So, wala namang kibawang Pangulo dahil bahala ka sa buhay mo kung ganyan, gawin mo lang tama. So, nung sinabi ko, kung may problema kayo sa patanggal niyo ako kay Pangulo. Pero huwag kayong magagalit kung ginagawa ko ang trabaho ko. Pero kung may gusto kayo mangyari, gawin na natin ngayon. Sabi ko, diyan, dito, kahit saan, gawin na natin ngayon. Sabi ko, ganun. Dahil kung inaakala nyo na pumunta ako dito para yumaman, magkaroon kapangyarihan, hindi ganun. Pumunta ako dito dahil ang pangarap ko hindi maging mayaman, hindi maging mahirap, hindi maging mayaman, hindi maging makapangyarihan. Ang pangarap ko kako, maging siga dahil ang tatay ko siga. So kung ito na yon, gawin na natin ngayon. Sabi ko, gano'n. Away po kami, tinawag ako ng Pangulo. Sabi niya sa akin, alam nyo, ang una niyang tinanong sa akin, pagpasok ko na sa kwarto, pinalabas niya lahat. Dalawa lang ho kami. Si Senator Bongo, nasa labas kasi nga inaasikaso pa yung ibang mga trabaho. Pumasok, lumabas. Ang sinabi niya sa akin kagad, yung anak ko nandyan. Ganun ho ang policy ng Pangulo nun. Walang sinisino. Yung anak ko nandyan? Sabi ko, boss, wala eh. Bakit wala? Boss, wala naman nagsumbong, tsaka wala naman nag-file sa amin ng complaint. PI na yan, sabi niya. Kung nandyan ang anak ko, magre-resign ako ngayon. Ang puntos ko po doon, ganun ho kaseryoso ang Pangulo sa laban kontra korupsyon at ang mandato niya sa amin noon is just do what is right. I will back you up. Kaya nung naglulungsad po kami ng anti-corruption campaign, bukas na bukas po ang buong pamahalaan, buong ahensya, magpaimbestiga at sila mismo ang nangunguna sa pagsuporta sa Pangulo at sa PACC, magsagawa ng mga anti-corruption campaigns, anti-corruption measures sa kanilang sariling mga ahensya na redounded to yung ating mga agencies na gagawa yung trabaho nila according to their mandate na siserbisyohan ng tao kasi nga bumaba po ang corruption. Okay. Ang program funds, corruption, during our time and during any other's time has always been present but in our time contained. Present pero contained. Hindi po gaya ngayon parang unbridled. Talagang alam mo na makapalang muka, ghost projects, pero wala pa rin pong nangyayari. And, we all had to work within the limits of the law. Yan po talaga ang ron. Merong batas na gusto lang natin, patayin na lang natin lahat yan, di ba? Hindi mo pwedeng gawin. Gusto mo, ikulong na lang natin lahat yan. Hindi mo naman pwedeng gawin ng sarili mo lang, dadaan ka pa rin sa korte. Pero what we can do
kahit minsan, totoo lang po, sumobra kami sa aming mga mandato. Pero sumobra kami dahil sa pagpapatupad ng mga polisiya na utos ng Pangulo. Kunyari, hindi mo naman pwedeng imbestigahan na Kongreso, pero nasasama sa investigasyon namin. Sobra po yun. Ako po noon, as PACC Commissioner, PACC Chairman, hindi naman dapat ako sumasama sa mga pulis at sa NBI na nandadampot ng mga nangungutong. Pero ginagawa ko po yun dahil kailangan makita at maramdaman ng mga tao na talagang mayroong laban kontra korupsyon at saka yung mapigil